ating kapatid. So, sa Old Testament, sa pamagitan ng anino, pinapaanino na sa ating Panginoon. Doon po sa 7-star messenger na Church Ages. Dito sa Exodus chapter 12, verse 15. Exodus chapter 12, verse 15. So dito sinasabi rito na 7 araw nakakain sila ng tinapay na walang halong levadura. Amen. Kapag sinabing levadura, opinion ng tao, Amen. pananaw ng tao, perception ng tao. Amen. Kasi ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, tiyak na Diyos. Amen. At binibigyan kanya ng instruction, at kung susunod ka sa instruction niya, sigurado magtatakpa ng pangako. Amen. So kaya sabi nito, itong araw nakakain kayo ng tinapay na walang halong levadura. Sino man sa mga Israelita na kumain ng tinapay Na may libadura. na may levadura, ipupera sa sambayan ng Israel. Iwalay. Ilipat natin ngayon sa church. Kaya mayroong 7-star messenger sa church. Ay meron din ang sitwasyon. Sino man, kung halimbawa church ka ng Efeso, pinanganak o inabot ka ng Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ibig sabihin yan, obligado tayong lahat na kinakailangan ang Word of God na kakainin dito ay kinakailangan siguradong galing sa Diyos. Amen. Kasi pag hindi, death. Amen. Oo, nagsisimba ka na. Linggo-linggo pero patay ka. Kasi ang kinakain mo, doktrina ng tao. Wow. Sapagkat naglagay ang Diyos ng tamang salita Nikolaita kasi. para ikaw ay makasiguro sa aligtasan. Kaya sabi, ang input nga, to do 2 things. This messenger of Laodicean Church is has to do 2 things. Amen. 2 things. To do 2 things. Yeah. Oh, message. Bible ba yan? Message search. This messenger of Laodicea. To do 2 things. To do 2 things. To do 2 things. To do 2 things. To do. Ay kasi yung things. Bakit? Pero, to do 2 things. Quotation marks dapat yung sir. Pag-research mo dito sa search. Lagyan mo na parenthesis. Ano yung parenthesis? Yung palinda. Lagyan mo lang. Ganun na oh. Question mark, dalawang Parenthesis mo na. parenthesis. Parenthesis ba? Di ba tama yun? Ganito. Ganun Hindi ko sa nga taas. makita. Hindi ko nga makita. Di makita. Wait lang kasi. College. Hindi. Di makita eh. Hindi Chinese. makita kasi Chinese ang kanyang ano. Si Barpansita makakabasa din. Doon sa search, lagay mo sa mga Yan na. Iyapin mo. Sa laptop ko yan. Di ba kita? Dela itong hindi ako madalang na science computer. Quotation mark na sa kabila. Hindi ako quotationer eh. Mababa na lang. Research dito. Quotation mark. Hindi mo rin mahanap. Hindi rin mahanap yung Harvard. Chinese to Arabic.
na, Brother Okay na daw yun. Okay na yung kanina. Okay na daw yun. Okay. Sabi niya, now this messenger of Malakay mo and Revelation 7 Grabe ka naman. is going to do two things. Una, he will turn the hearts of the children to the Father. Sinasabi niya sa kanina, he will reveal the mystery of the seven thunders in Revelation 10, which are the revelation contained in the seven seals. Yun ang gagampanan na trabaho niya. Kaya nga, na binuksan ang seals, nakikita natin sa Revelation chapter 5 verse 1, meron doon tinatawag na dalawang section. Above it and within. At saka, backside, sealed with seven seals. Dalawang section. Kita mo. Now, ang Christ sa uling panahon, in order na siya ma-qualify sa rapture, kinakailangan meron siyang personal revelation Kasi mapuputo. sa hiwaga ng Revelation chapter 5 verse 1. Or else, hindi ka pwede magkaroon ng rapture in faith. At yung sinasabi ng outgoing ng Holy Spirit, yung third, yung tinatawag na latter rain sa last day, para ma-operate yung third full ministry. Kasi pagdating ng squeezing time, magkakaroon ng persecution. Yung image of the beast, yung World Council of Churches, i-implement nila yung New World Order sa last day, at ang sino mang hindi kasama doon sa confederation na yun ay meron silang karapatan to arrest. Kaya ang Diyos, paano niya maiingatan ang kanyang noda sa last day pagdating ng specific time? So, kaya nabigay ka sa atin na kailangan buksan lahat itong mga hiwagang ito sapagkat dito nakapaloob yung magkaroon ka ng rapture in faith para ikay ma-rapture. So, pag nagkaroon ka ng rapture in faith because meron kang knowledge and understanding at revelation sa mga hiwaga na to, ito ang magkakaroon natin ng rapture in faith. Dito lamang magaganap yung lahat na sinasabi ng Bible na talikuran nyo lahat na gawa ng sanlibutan, lahat ng mga makalamang bagay, hindi yan pwedeng gawin ng sinong tao. Yan ay bahagi ng pangako ng Diyos at ang Diyos ang gagawa niya sa atin. Kaya nga importante, masubukan mo sino ba yung messenger mo sa panahon ito. Kasi hindi mo lang ibang gagamitin ng Diyos sa panahon ito o hindi yung messenger na kanyang itinalaga. Ngayon, paano siya makikilala? Sabi nga ni brother, walang pangalan, walang William Marie Branham. Ito ang pagkakilala, sabi ni Jesus, kapag ang mga bagay na sinasabi ng mga propeta sa lumang tipan tungkol sa Misaya ay ginagawa ko at ginaganap ko dati kita rin. Huwag niyo lang maghanap ng pangalan. Yun na kanyang gawa ang nagpapatunay na yung ministry na yun ay kanya. Amen. Yun ang ating pagkakakitaan sa uling araw na ito. So kaya kailangan, duminya tayo. Umesto tayo doon sa pinagtalagahan ng Panginoon. Kasi pag hindi, ay mahirapan tayo, mag-struggle tayo niyan. Nag-a-assume tayo at namaasa ng rapture, pero dahil wala tayo doon sa dadaluyan ng bagay na yun, hindi tayo makakasama sa rapture. Amen. Miski ano pagpapakabuti mo, bigay ka ng Diyos. Amen. Miski ano pagpapakabuti, pagpapakabuti na gawin sa buhay mo, hindi kikilalanin mo siya, parang mangyayari sa iyo sa kain. Gumawa ka ng pagsamba, nag-alay ka sa Diyos, pagdating ng huli, i-reject ng Diyos. Kasi wala sa panuntunan ng Diyos. Sapagkat in every age, meron siyang salita. Sariling discussion. At yung paglinya natin sa salita ng Diyos sa kanyang messenger sa mga panahon, yun ang tunay na ebidensya ng baptism ng Holy Spirit. The evidence of the real baptism of the Holy Spirit is to position ourselves sa Word all the way. Amen. Kung ano yung message sa ating panahon, pumisisyon ka doon. Amen. Kaya pwede natin sabihin, lahat ng mga pagsamba o panamba na ginagawa ng mga denomination na yan, rejected na yan. Lahat ng denomination uuwi sa Great Tribulation period. At kung sila'y Holy Spirit, maliligtas lang sila kung sila'y pabayaan ng mga sariling dugo kaya ng ligtasan. Amen. Yun lang. Praise God. Dito kasi Present. Share lang din po ako ng konti. Tungkol sa pagpapatunay natin
natin na si Brother Branham ay tinawag ng Diyos na propeta. Sa panahon po natin ngayon. Remember, kung kayo po ay nakabasa o nakasubaybay sa ministry ng prophet na si Brother William Marion Branham, kung talagang nabasa ko din yun, may mapapansin kayo lagi sa kanyang mga sermons na gumagamit siya ng nababasa niyo ba yan? Amen. Thus saith the Lord. Lagi niya sinasabi yan. Nakikita niya? Lagi niyang binabanggit yan. Kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos at gumamit ka nito, this is not the ministry of the New Testament. Yes. Old Testament. Pag gumamit ka ng ganito, ibig sabihin, you are a Son of Man ministry. Ngayon, bakit lumitaw sa panahon ng New Testament from 2,000 years nagpadala ang Diyos ng isang tao anointed by God? He used the word, thus saith the Lord. Ang Son of Man ministry is not New Testament ministry. Ibig sabihin yan, propeta ka ng lumang tipan. Eh si Brother Branham ay New Testament believer. How come na siya ay ginamit ng Diyos sa salitang Son of Man? Di ba sabi nga, a Son of Man revealing the Son of Man. Ang a Son of Man, si Brother Branham, ang the Son of Man ay si Jesus Christ. Ngayon, ginamit niya itong thus saith the Lord. Kapag si Brother Branham ay gumamit ng salitang thus saith the Lord, may nabasa pa kayo sa booklet na siya'y tinutulan? Wala. Wala. Ilan ang sermon ni Brother Branham? Yung na-record lang. 1,100 yung naging booklet. Yung iba, hindi pa na-recover pa iba. Pero wala po sa lahat ng booklet niya, nang he used the word, thus saith the Lord, wala pong nagpo-post sa kanya. Ibig meaning to say, kapag sinabi niya, thus saith the Lord, tiyak po na pinasasabi ng Diyos sa kanya. Now, Brother Branham was New Testament minister o servant of God. A prophet of the New Testament, having the anointing of Old Testament prophet. Old Testament prophet ang kanyang anointing. Pero pinadala, he is a prophet bring to a New Testament in one purpose. Bakit? Sapagkat sinabi nga, ang Malakyas ay hinula na kailangan magpag. Okay? So, alam na natin yun, Malakay chapter 4. He turned the heart, of the children back to their fathers. So, kaya gumamit siya dito, thus saith the Lord. Brother Branham was a man, a minister of God, a servant of God, having the anointing of Old Testament prophet. Kaya, lagi mo maririnig sa message niya, pag sinabi ng Diyos sa kanya, sasabihin niya kagad, thus saith the Lord. Grabe yun. That is vindication, that is a sure word, a declarative statement that he was the voice of God. Walang tumutulog dyan, mga kapatid. Now, ang gonna give you, anong pagkakaibahan ng New Testament? Kunti na lang ito. Last na ito. In the time of the New Testament, sino po ang unang mensahe doon? In the 7 church ages. Paul. Who is Paul? Is it Paul a prophet?
Amen. Sagutin nyo, is it Paul a prophet? No. He is, sabi ni Brother Paul, sabi sa scripture, I am called to be an Apostle. saan nabasa na sinabi ni Brother Paul, siya ay prophet? You have the scriptures in the verse? Meron? Sinabi niya na propeta siya? Okay, sige. Kung meron tayong nabasa na siya ay apostol, ay propeta. Okay, sabihin tayo dahil nasa scriptures, no? Pero, ang saying, si Pablo ay apostle, but he has the anointing also of the prophet. Pero, hindi Old Testament prophet. Anong assurance ko na ang kanyang pagka-propeta ay hindi Old Testament prophet? Ang saying, pag sinabi mong propeta ay Old Testament, he used the word, thus saith the Lord. Ang apostol hindi nagsasalita ng ganyan. You can never find in single verse in the New Testament that the apostle used, thus saith the Lord. Show me in the verse, one single verse, na gumamit ang apostol ng thus saith the Lord. Pero, hindi ako tumutulog, Pastor Daniel. He has the anointing of the prophet. Anointing, yes. Pero, hindi yung Old Testament anointing the prophet. Because if he is the prophet, anointing of the prophet, he used the anointing of the prophet, he used the word, thus saith the Lord. 40 Ephesians si Pablo, wala ka makikita na sinabi niya, thus saith the Lord. Pero sa Old Testament, makikita mo lahat ng propeta sa Old Testament, nasasabi ng sinabi ng Panginoon. Nakasulat doon. Now, yun he has a prophet. We believe that Brother Paul has also an evangelist, a pastor, also a teacher. So, kompleto yung fivefold sa kanya. That is the apostles. Pero hindi ito yung propeta na Old Testament naman. So that's why, nangyari sa panahon natin, katangi-tangi and vindicated man of God, a prophet of God in this generation. In this generation kasi walang servant of God na may ganong klase ng katangian. He has the halo of light in his head. Vindicated yun. Sinuri yun ng mga dalubhasang mga photographer. Na yun ay genuine. Alam niyo na yun, di ba? Hindi nasa autographer lang. Now, last na sasabihin ko, sa panahon na ito, ng huling church age, sa panahon na, Pastor Nestor, nang si Brother Branham was in the Sabina Canyon before he was revealed the 7 seals, nagkaroon ba siya ng pangitahin tungkol sa 7 angels? Pastor Nestor, tanong ako. Yung bang nagpakitang 7 anghel ay vision. Vision yan, di ba? Sinabi ni Brother Branham, it is a vision. Now, yung pong nasa ulo, yung sa picture na may ganun ba? Doon sa Sabino Canyon, mga kapatid, nasa baba si Brother Branham ng mountain ng Sabino. Kasi nandito siya. Nung magpakita by vision ang 7 angels, and he was caught up in the vision, and these 7 angels revealed about, binigay sa kanya yung, nalimutan na, no? Sa tagal na kasi. Binigay sa kanya yung silver sword, steel sword. Binigay sa kanya, sabi niya, ang puti talaga. Ang ganda ng king sword. Now, hindi ito sa focus ng king sword kung kayo gusto sabihin. Yung nasa ayun, yung anghel, let's say this is Brother Branham. Yung anghel na nasa kanya ay ikapitong anghel. Spiritual angel. Pansinin niyo po ito. Ang nanay Brother Branham, at the time of his ministry, hindi po kumpletong 7. Sangayon ko kayo, sir? Hindi kumpletong 7 anghel.
Nakita ba? Merong isang anghel, the seventh angel, na nag-aanoy kay Brother Branham. And that is the seventh angel. Sinabi niya yan eh. Diba? Sinabi pa nga niya, may description pa siya na it was a Christophany. Parang brighter than the others. representing Christ. Now, yung nag-form sa itaas ng ganitong itsura, sino mo magaling mag-drawing ng ano? Si Jelay mo. Ganyan ba yun? Ganyan ba yun? Cloud. Itong cloud na ito, mga kapatid. Cloud ba yan? Ano ba na lang? Parang ano eh. Lagayan ng ano, lagayan ng tinapayata ito. Bigyan nyo na lang sa itsura ng ano, sa isip nyo. Ngayon may cloud. Itong cloud na ito, mga kapatid, may mapapansin kayo dito na wings of angels. Tama? Tama ba yun? May wings of angels yan. Pag tinignan mo tayo, kita mo yung itsura ng anghel na naka-spread yung kanyang wings. And you know, brothers and sisters, that these clouds, it's representing the seventh angel. It's not the complete seven. Ito po ay isang anghel lamang. This is an angel which representing Jesus Christ. Representing po, anghel na yan. Nag-form siya ng itsura ng cloud. Na, nandyan yun, paki-ano lang siguro. Tuturo ko sa inyo mga kapatid, you can never see the seven in mystery cloud. Makikita nyo, isa lang. At nakita ko sa inyo kung may panglas. Brother Menon, meron? Meron siya? Dito na lang po, last na lang. Yan, ito. Palakihin natin. Okay. Yung anghel, makikita niyo kung nasaan, naka-spread ang wings niya. Ito siya. Ito yung wings niya. Umakyat siya pa ganyan. Ito yung wings niya. Look! From right, here's the wings. From left, here's the wings. Seven angel. And there was a time, these seven become a complete on the day of before the body change of the believers. Sinabi ni Brother Branham yan, makukumpleto yung seven spirits, seven angels. Kaya yung nakita niya, seven vision, pito, vision yun. Pero ang nasa kanya ay one angel. Pero there was a time, mga kapatid, sinabi ni Paul, 1 Thessalonians 4 verse, sana hindi niyo po muna inalis. Tingnan niyo. May nagtanong nga nito eh. Akala ko ba pito yan? Nasaan yung pito yan? Sorry nyo nga kung may pito. Pero ito yung angel, no? Ito yung katawan niya. Mula rito sa ibaba, yan ang katawan niya. And this is the head of the angels. And this is the right side of his wings and the left side of his wings. Yan ang seven angel. Yun yung sinabi ni Branham. Kakaibang anghel. Yung pampito. Diba tama? Nakaganyan yan, no? Yung pampito. Nakita sa lahat ng anghel yan. Amen. Kaliad. Ikapito, kakaganyan niya, sinabi ni Brother Branham. Tama. Hindi kayo malimutan, nabasa ko yun. Amen. Seven seal. Kakaiba ang yung anghel na yun. Seven seal. Sa lahat ng angel. Nakita niya yung pampito. Kaya, Yung pampito. darating ang panahon, makukumpleto sila. Lahat naman nakita. Pitong mensahe doon. Pitong seven angels. Revelation 1:19-20. Sabi ganon,
Itong pitong anghel, spiritual angels, nasa baba. In the seven church ages, yung nasa baba, 7 men. Sino-sino? Si Pablo, si Irenaeus, Columba, Martin, Luther, Wesley, Branham. Lahat ng silang pito, sila po ang sinasabi sa Book of Thessalonians 4. When the dead shall rise first. Ano ba? Amen. Kasama ko si Brother Branham doon. Amen. When the dead in Christ shall rise first. Sino yan? Lahat ng pitong mensahidor, bawat mensahidor, nire-represent niya yung kanilang panahon na mga nakuha niya sa panahon niya. Amen. When the dead shall rise first, mag-uuna sila, Pablo hanggang kay Brother Branham, maglilitaw sila at paglitaw nila, 7 men. Ang bride, perfect. Daratnan sila ng voice ng thunders. Ano? Magpapakita sila sa atin. Kay Pastor Nelson. Sasabihin ni Brother Branham, Brother, my beloved brother, you done. Brothers and sisters, sasabihin nila, sino ang magpapakita sa atin para sabihin, Brother Magellan, my beloved brother, you will done. Sino yan? Si Pablo? Si Wesley? Si Luther? Si Calvin? Si Calvin, di wala kasama. Sino? Wesley? Oh! Si Brother Branham. Si Brother Branham. Siya ang magkukonfirm. At siya rin ang sisigaw kasama ng amin. Bride, receive the celestial glorified body. Hindi natin alam kung paano nangyari. When the dead in Christ shall rise first, who shall alive and remain shall be changed in a moment. Hindi po pagbangon sa by glorified body. Hindi ganun ang scriptures. Mauuna sila, pitong anghel ng lupa, nasa ilalim ng 7 bulog, at lahat ng nirepresent nilang kanilang panahon ng mga Kristiyano, the dead in Christ shall rise first. And then, Brother Eric, sabihin ko na sa'yo, receive the celestial body. Boom! Para replenish mo. Tandaan natin, sa panahon na yun, hindi sila magdudoktrina. Ngayon ang doktrina. So, Brother Branham was a prophet of the New Testament, bringing the New Testament, that he had the anointing of the Old Testament. He used the word, thus said the Lord. So, Brother Jerry, Senator Nasa. Amen. Padagdag lang. Bilang hindi naman katagalan sa anti-message, nang una kong marinig ito si Brother Branham, nang una ko kasi nabasa sa anti-message Brother Jackson, balik ko na saliksik ng kahit ilang panahon din yung mga ni Brother Branham. So dalawa to para sa testimony rin. Ang battle dito is ganito. Mayroong mga patutuong supernatural si Brother Branham dahil hindi nga nakasulat kahit ang mga sa akin, ang pangalan ka na dyan. That will be a technical question by every believer daw, pero hindi pa naniniwala sa message ng prophet o sa may prophet. So be it. Dumaan naman tayo sa ganyan. Ngayon, sa akin naman, yung extreme naman sa end time, iba naman ang dating. Basta tanggapin mo lang na walang patunay. Said to say and had to say, mas maraming nauna kasi ito ang sa atin. Simple lang muna yung tanong eh. Sino, ano sabi? That's why Naniniwala ba kayo parang ganyan si Brother Branham ang propeta ng Lord? Kasi ako sa personal ko, siya talaga ang propeta ng iba na major prophet for this age. Dahil wala naman ang susunod na age. Ngayon, ang battle natin, naniniwala ako sa church ages. That's another thing. Kung hindi ka naniniwala sa church ages, ito talaga mailalagay na meron. Let's say, sa church ages. So, yan. Kung may mabangkit ako doon sa money, ano din brother, dito sa
sa akin, nabasa naman sa message, ano lang yan, aming dalawa na siguro yan, pero at least mapakita tayo ng kanyang ebidensya. Aralan naman ko eh. Para sa lahat, sa pag-aaral ko, si Brother Branham, paano siya naging seventh angel sa church? Una-una, dahil siya Baptist, at nabasa ko ito mismo, ng mga libro, hindi ko na nadala, o hindi ko na nahinig. Hindi si Brother Branham kahit sa church ages, ang unang nagkamata ng mga mensahero. Mayroong libro ng 1920 ng Baptist theologian. Pero pa si Clarence Larkin nang gumawa ng dispensational truth. Halos pareho sila ng approach si Brother Branham. Kung nakita niyo ang approach si Brother Branham sa kanyang 7 church ages, tapos may na ang kopya si Dale Gates, yung narinig niyo si Dale Gates na original ng End Time, pareho nun kay Clarence Larkin. Ang kaibahan kay Clarence Larkin, yung trumpet, nandito lahat sa first 3.5 at yung bias na second 3.5. May paliwanag din si Brother Branham actually, pati sa church ages. Ito, ginano ng level 3 ng mga kusons. Kasama yung trumpet and bias sa church ages, may paliwanag sila ganyan. Which pwede natin gamitin regarding sa transformation ng soul and spirit ng tao sa church ages. Yung pinuport sa, ngayon ito. Itong si Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, and Wesley. Actually, hindi si Brother Branham ang unang nagkamata nito. Ang pangalan niya, sabi dito niya, is Basi. Isa siyang Baptist theologian. So, tinitingnan ko, at papapansin mo kasi marami nagsabi, yung mga Baptist, si Brother Branham lang ang naglagay ng pangalan niya na siya ang mensahero for na niya ginawa itong church ages para mailagay lamang niya yung pangalan niya na mensahero para sa Laodicea. Parang totoo at parang hindi totoo. Kung inilagay mo niya ito, aminin mo na natin, kung inilagay mo ni Brother Branham ang pangalan niya, inangkin niya, nasa Bible naman niya, nasabi kung gusto mo maging obispo, you desire. O dinesire niya na maging isang mensahero. Aminin natin bilang tao. May ebidensya pa siya. That's another thing. Kaya bang patunayan sa Bible at sa kanyang pagtuturo? Ilabas na natin ang supernatural, first pool and second pool. Kaya bang patunayan sa Bible at sa ministry niya na yung pag-aangkin niya na magiging propeta o major messenger for this age ay totoo? Nakikita niyo ha? Both extreme kasi. Yung hindi naniniwala kay Brother Branham, hindi technical ka. Yung naniniwala naman kay Brother Branham, super naman ang pagka-extreme na lulunin mo nang wala kang ebidensya, basta propeta yan. Gagamit lang ng Malakay 4:5-6, 4:5-6, at sa Revelation 10:7. Eh wala naman nakasulat si Brother Branham yan. O, technical ka. Pero ibig ko sabihin, maski po Malakay 4:5-6, kung pag-aaralan mo sa church history, marami nag-angkin ng Malakay 4:5-6. Amen. Ang nagpatotoo ng namatay si Brother Branham na aksidente, nag-preach on the times sa Kenneth Hagins. Sabi niya, namatay na, kinuha na ng Diyos. Umangkin sa Elijah si Kenneth Hagins, patay na kanya, kinuha na ng Diyos, inauwi na ng Diyos. Ang front runner ng mensahe for these last days. Amen. Kilala niya si Brother Branham. Yes. Even kayo ni St. Paul McPherson, yung anak niya, naging disciple niya. Pag pinag-aralan mo ng God's General, pag-aralan mo ng God's General, makita niya kung sino ang pinaka-outstanding when it comes to ministry. Amen. Mga naglagay niya na, mga Trinitarian na theologian. Pero sila mismo aminado sa mensahe. So, ang pag-usapan muna natin, lahat ng naniniwala sa Diyos na Kristiyano. Pag tinignan mo ang research nila, hindi nila ma-deny ang ministry. Kung inangkin man ni Brother Branham, ilang tao, na siyang Malakay 4:5-6 at Revelation 10:7, you can deny. Comparing to all the messengers from Paul to Wesley, hindi siya pwedeng kapatan. Kahit sa Arab. Kasi, Acts 3:21, hindi ko kayo tapapakan ng quotation dahil ang magaling sa quotation. Baka sabi, quote lang ni Brother Branham, what's the difference between that Muslim?
Eh syempre, pag nag-quote ng Muslim, puro sa Quran kukunin, pabor sa kanila. Eh kaya naman kayo naniniwala kay Branham dahil sa quote niya kinukuha. Ito hindi na, wala tayong quote. Bible, 3:21. Kailan nag-umpisa ang restoration? Alam natin, dumating sa Dark Ages, nagkaroon ng falling away, na-restore ba kay Luther? Yes. Meron konti, justification. Kay Wesley, sila Calvin, sila Knox, sila Zwingli, mga reformers, nagbalik. May na-restore, paunti-unti. Pero pagdating kay Wesley, sanctification meron. Dito papasok kung tingnan niyo mabuti. Si Brother Branham, hindi ito supernatural na dumating sa kanya agad. Even baptism in Jesus' name. Bakit? Tama ba baptism in Jesus' name dahil si Brother Branham nagturo o dati na tama yan? Dati na. Pero dumaan na sa falling away ng iglesia, ginamit ang 1913 ng mga Pentecostal, baptism in Jesus' name. Pero nang sumigaw si Brother Branham, naipon ang lahat ng mga militares, ang lahat ng denominasyon. Mas sumagat ngayon ang restoration ng baptism in Jesus' name. Ang Acts of the Dead. Hindi mo mai-deny na unang ginamit ng mga kapatid na yung mga Pentecostals. Panahon nila William Seymour, ni Grant Branham. 1913, 1906, sa Azusa Street, nakita niyo yung Pentecostal revival. Pero pagdating ni Brother Branham, mas kumalat ngayon ang Acts of the Dead. Yan ang pinag-usapan natin. Yung truth, inire-restore na ng mas malakihan. Kaya nga siya major prophet. Nakita niyo? Bakit ginamit? Di natin tinatanggihan. Hindi ba naman sa end time, parang tama lang lahat ng Bible dahil binanggit ni Brother Branham. Serpent seed. Paniwala ba kayo ng serpent seed dahil si Brother Branham nagturo dahil tumama dahil siya lang nagturo? Hindi. Dati nang tama yan. Natabunan lang dahil ginawang mansanas ng Katoliko. Di ba? Pero sa panahon yan, may mga nagtuturo dito na may serpent seed pero hindi hayag lang. Amen. Hindi kita ng gusto ng malaki. Pero nang dumating ang malaking star, ito ang patunay ko. Kasi aral ang pag-uusapan natin. Sa lahat ng restore na nawala sa panahon mula kay Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, o sinikat naman si Luther sa Just Generation. Pero sa mas limitaw ng mahusay ang restitution nang isinisigaw na ito ng major prophet. Marami rin naman nabuksan. Ay tayo, sa panahon ni Luther, yung mga Katoliko, labas sa iglesia ng Katoliko. So, Paunahan na naman. basta, diba? Mautang ng dalawa nito. Sabi ko sabihin, ang pagiging propeta ni Brother Branham, pag-uusap mo na yung aral, yung pagiging, medyo, respect kay Brother dito. Yung lahat, ito sa 7 seal, basahin nyo, hanapin nyo. Akin na ni Brother Branham yung pitong anghel. Tama. Yung pampito is Kakaiba. brighter, kakaiba, naka-press out. Yun yung nag-aalaga sa kanya, yung nagbabantay sa kanya. Pag may healing, nakabantay yung angel. Hindi siya nagpapagaling, supernatural to. Maghanap ka na sa buong history ng lahat ng ginamit ng Diyos. Kakaiba siya sa first school. Habang hindi siya pay siya. Pag nakita niya, pagdating na yung angel, yung 7th angel, saka lang siya mag-umpisang mag-healing. Supernaturally, siyempre, hindi natin kaya patunayan, hindi naman nakasulat sa Bible. Pero sa mga patotoo, totoong si Brother Branham ay ginamit ng Diyos sa malakihang supernatural o first full, second full. Punta tayo sa third full. Doon sa mga doktrin at aral. Lahat ng aral ng major doktrin na nawala. Pansinin nyo, yung aral ng first angel, second angel, third angel, ng mga major doktrin, naipon ni Brother Branham. Naipon kay Brother Branham at isinyer niya to sa lahat ng denominasyon. Kahit ang sa kanya, wala siyang barrier. Tama yung Baptist, kukunin niya, tama yung Eternal Security. Nakita niya yung kasama niya yung Methodist, ang titingnan niya yung sanctification. Ay lahat. Hindi siya compromiser ha? Yes. Pero lahat ng aral ng mga angel na to sila, naipon sa panahon ni Brother Branham upang matupad ang Acts 3:21. Ito nyo, Revelation 10:7. But in the days of the voice of the 7th angel, hindi sila maniniwala ang voice of the 7th angel sa malakihan. Walang iba po si Brother Branham. Ngayon, may angel talaga na 7th angel na galing kay Kristo. Saan galing ang dinig nito ng 7th angel?
kay Kristo. Saan galing ang name ni Kristo? Diyos. As simple as that. So, ito, kaya po sinasabi ko ito na hindi mo kaya patunayan ng literal sa Bible na nakasulat ang pangalan ni Abraham. Si Paul nakasulat. Si Columba ba nakasulat? Si Robert. So yun lang. Robert, tayo mo ko. Brother Binan, paano manakot yung 5 out of 7? Ang evidence ko, kung bakit sang-ayon ako na si Brother Branham ang siyang prophet in the last days. Ito yung mga evidence. Sa Revelation 1:9-10, may binanggit doon na 7 star. At alam natin, yung star na yan, walang iba kundi yung mga Nisairo sa pitong iglesia. Si Brother Branham ang naglagay ng Nisairo. And nothing else. Sa buong history, walang sino man na, maging si Clarence Larkin, Uriah Smith. Naka-blanco yung itong star sa kanya. At ginamit din ni Brother Branham, stepping stone, si Clarence Larkin, para makita niya kung ano yung hiwaga doon sa Revelation chapter 1, verse 19 to 20. Ngayon, marami ng mga ngaral. Sabi, pwede naman magbanggit, wala naman magdadaya naman. Kasi Soriano, hindi naman siya nakalagay ng So, that is one of my evidence that Brother Branham is a prophet in the last days. Pangalawa, sabi ng Deuteronomy, kapag ang propeta ay magsalita at kapag hindi natupad, ano tawag ng propeta? Ilalagay ng Diyos. Nandiyan na, 5 out of 7 happened. Rather, 5 out of 7. Uwi na kayo? Okay, uuwi. May gawain pa. Sabihin mo walang kuya. Kaya parang meron tayong Uuwi na naman kayo. Bakit? 5 out of 7 kung ano. Hindi kaya? Wala. Hindi kaya? Kaya sa cellphone ko. Kapoy. Titipid si Juan. Pasensya na maging quotationer lang ako eh. Pero ito ang sinabi niya sa last. Shortcut ko na lang. I'm going against you, I spew out of my mouth. This is the 7 of... Hindi yan. Ito lang akin, Baramenan. And then the vision lived. Si Brother Branham, pinakitaan siya ng 7 vision. At ito yung scribe. And then the vision lived me. Sabi ni Brother Branham, 5 out of 3 has happened. 5 out of 7 rather happened. So ano yung 7 vision na pinakita sa kanya ng angel? Nang sabi niya dito, 5 out of 7 happened. Yung sa church ages yung 7 vision naman. Dito sa Daniel eh. Nasa Daniel eh. So, alam natin na ang vision na nangyayari na naganap na 5. Kalimutan ko yung 2, pero yung 3 natandaan ko. In-scan ko kung saan ko mabasa. Pero nasa 70 weeks of Daniel. Sa Yung 7 church ages. kahit sa 7 church ages, 7 vision nandun din. Yung tinatawag na ang sasakyan maging remote. At kaya siyang kontrolin ng wheel. 4th vision. It was 1965. 63. 60. Buksan mo yung Bible Hindi, 1933. 1950 pa sinabi niya, pero lalo niyang diniin in the year 1963. So, natupad ba yan na ang mga sasakyan ngayon ay talagang remote na? Meron na akong pinasa sa Facebook, ganda ng trailer. Pero mo, sinit lang niya. Tapos, tumalikod na, nag-remote yung ano, tapos
Pero yung sasakyan tumatakbo, pero ang ginagawa niya, naipasa ko yan sa Facebook. Iwan ko kung na-receive niyo. So naganap, ano pa, yung science ay talagang lalago. Yung Ano pa? Yung babae. Babae na magsusuot ng mga talagang karumal-dumal na kasuotan. Kaya kayo mga babae, huwag kayong suot ng ano eh. Hindi, tama yun. Kahit sa loob ng Bahay. tahanan, dapat Sasakyan. babae ay sabi ng Bible, modest apparel. Kung nakasuot ka, eh, pang-ilalim. Pero huwag yung lang. Ate Eric, yan na po. Sasakyan pa. Ayan. Ito po, basahin ko lang kasi ito yung binasa ko kanina. And look, as far as I could see and see, been blown up, and then the vision with me, 5 out of 3 has happened, 5 out of 7 rather has happened. So 5. Pakicip, Brother Menan, yung pang-anim na ang binanggit ni Brother Branham na ang United States, babae. Nasa taas lang yun eh. Nasa taas lang yun. So, ito yung babantayan natin na issue na ibinigay kay Brother Branham. Yan ang American. What's happened to the morals of our American? Yung ang babae ay maging ruler ng nation of America. So ito yung binabantayan natin na mangyayari dito sa akin. She was the great ruler in United States. Woman. Or a goddess. Nangyari ba sa history na ang United States ay may babae? Wala pa. Pero yan ay ipinapahayag ni Brother Branham. Pilipinas. At kapag yan ay nangyari, talagang propeta siya. At 5 na, ang pang-7, nakita ni Brother Branham na ang Amerika ay umuusok. Umuusok. Ngayon, mga kapatid, kaya po sang-ayon, hindi lang dahil sa mga vision. Ate Eric, great roller. Ayan, now I predicted and said I saw a great woman stand up and beautiful looking dressed in a real highly royals. Hindi siya galing sa Antipulo na mga ano dyan, yung mga subdivision. Hindi. Like purple and I got a little parts down here. She was a great ruler in United States perhaps. May binanggit na siya. Ibig sabihin, ano yan? Talagang prophecy ni Brother Branham na pinakita sa kanya na meron talaga sa panahon ng United States na ang mag-rule ay babae. Isang aspeto, religion ang nasa likod, wala, di ba? Hindi RCC. Vatican. Dalawang pisngi ang ano nun, ang pwede natin mapisil. Mga kapatid. Kaya ang pag-7, ang sabi nga niya, itong meron pa dyan Brother Menan na dumadami yung divorce sa panahon na yun. At nakita natin na yung may word na divorce, the Divorce Court of America produced more divorces. Why? Kasi notifikado, permado, at ginawa ng Batas. Nangyari na. more divorces happen kasi pinayagan na. At ngayon, grabe. Sa huli ko sa huli kong update, hindi na update kasi noon pa. Ang prospect na maging ruler ng United States na babae, yung asawa ni Kennedy. Ang asawa ni Kennedy, isang senador na pinakamatalino sa line-up ng mga senador.
Sa huli Kaya pala si President Kennedy sa kanyang panahon, hindi talaga actually siya yung nag-rule. Kasi mas matalino yung asawa niya sa resuming power, talo kasi ang history, isa siyang pinakamagaling na abogado. Kaya what's up mga kapatid? At ito talaga yung mangyayari. Nangyari na yung lima. May dalawa na lang ang event. At para ma-prove natin na talagang siya ay bindigan. Ngayon, lastly, naniniwala ako sa Brother Branham na sa propeta. Maraming ebidensya sa Bible at mga mensahe na sa kanyang panahon wala talaga makarutol. At sa kanyang panahon talagang na-restore yung original doctrine na kung saan nadaanan ng apostasya. At isa yung mabigat na pangungusap niya at siya lang yung mensahero na nagsabi, back to the Lord. Hindi na sinabi, pumunta kayo sa akin. Yung mga iglesia ngayon nandito yung pasok kayo sa amin. Sa kanya, itinuturo niya yung mananampalataya na hindi magiging sincero sa grupo. Itinuturo ni Brother Branham na dapat ang sincerity natin sa Bible. Back to the Word. Kaya, I believe Brother Branham is a prophet. Why? Because of the statement na ang sincerity natin ay sa Diyos sa pamagitan ng ating salita. Ay,